Number 6 na tayo. Solve for the derivative of x squared times sine x with respect to x. No? So, ang gagamitin natin dito ay product rule naman. No? So, product rule tayo. Okay. Product rule. Ayan, no? So, dito sa product rule, ang gagawin natin, kunin natin yung pinapahanap sa atin, which is x squared sine x. Ayan, no? So, we have x squared, dito na lang, x squared times sine of x here. And then, i-assign natin kung sino si u, tsaka sino si v. So, let's say na itong si x squared yung u natin, and then si sine x yung v. No? So, ayan, u tsaka v. And then, susundin natin yung pattern na u dv. So, that is u, and then dv. Dv over dx siya, no? And then plus v, and then du. So yan yung pattern natin, no? Okay. So, kung kukunin natin yung derivative niya, so that is derivative with respect to x of x squared times sine of x, that is yung u natin, which is x squared, times the derivative of sine x, which is cosine of x, plus v, which is sine of x, times the derivative of u. So, yung u natin, x squared, by power rule, baba mo si 2, that is 2x na lang. Okay? Simplify natin, we have x squared times cosine x plus 2x times sine of x. And that is our answer. Find the most economical dimensions of a cylindrical tin cup of given volume. Yan yung tanong sa number 7. Drawing natin yung cylinder. So, dahil cylindrical cup, ayan siya, no? Cylindrical cup. Alam natin na yung top niya ay open. Cup eh. Diba? So, open yan. Okay? And then, ang volume ng cylinder, tingin ko alam din naman natin, ang volume ng cylinder ay pi r squared height. Diba? So, V is equal to pi r squared height. And then, yung ating surface area naman, so A is equal dun sa lateral area natin. So, kung ano yung lateral area, kung halimbawa, ito yung R. Ito yung R. Tapos, nandito yung H. Yung height niya, no? Ayan. So, kung isipin natin, no, itong gilid na yan, no? Pag inunat natin yung gilid na yan, ito. Yan, yung gilid, no? Pag inunat natin yung gilid na yan, ang height niya ay h pa rin. Hindi naman magbabago. So, that is h times, ano ngayon yung kanyang width, no? So, yung kanyang width, pag inunat mo, ito yun, yung circumference. Diba? So, circumference pala yung kanyang width, no? So, that is 2 pi r. Pero lateral pa lang yan. Meron pang ilalim yan. So, anong area ng ilalim na bilog? Pi r squared. Okay? So, ayan. Meron na tayong formula ng surface area. Pero meron tayong h dito, no? So, para malesen natin yung variable, i-express natin si h in terms of r. So, meron tayong unang equation dito. We can express h is equal to v over pi r squared. Ayan, no? So, itong h, substitute mo na lang doon. So, we have a is equal to v over pi r squared times 2 pi r plus pi r squared. Simplify natin, makakancel si pi, makakancel si r dito sa taas, pero dito may matitira kasi naka-square. So, simplify natin, we have a is equal to 2v over r plus pi r squared. Okay? So, ayan. Meron na tayong equation ng a in terms of r. Ngayon si v, hindi naman na natin masyadong concern yan kasi sinabi naman sa problem na ang cylindrical tin cup of given volume. Wala siyang binigay na actual measurements kung gaano talaga yung volume niya. Pero dahil sinabi niya cup of given volume, we can say that v is constant here. So, kung constant yung v, ibig sabihin, ang variables lang natin ay si radius tsaka si area. Okay? Dahil meron na lang tayong dalawang variable, pwede na tayo maxima, minima. Ayan, maxima, minima na lang. So, kung maxima, minima yan, magde-derivative tayo with respect doon sa r. So, ayan. dA
over dr, ito, derivative nito. Okay? So, paano natin kukunin ang derivative niyan? Pwede tayong gumamit ng quotient rule. Ayan. Quotient rule. Halimbawa, meron kang, sabihin natin, f over g, no? F over g. Kunin natin yung derivative niya. So, that is g times f prime. Yung f prime, ibig sabihin, derivative nun, no? Minus f times g prime over g squared. Ganyan siya, no? So, kung titignan natin, pwede natin i-apply to dito. So, derivative ng 2v over r. So, derivative nung, bago pala mag-derivative, kokopyahin natin yung denominator, no? So, that is r times f prime. Ang 2v natin ay constant. So, ibig sabihin, 0 yan. So, derivative ng constant ay 0. Minus f, copy natin si 2v, times g prime, no? So, yung derivative ng ilalim, which is 1. Kasi nagde-derivative tayo with respect to r. Kalimutan ko ilagay. Ayan. Over g squared. So, yung square ng ilalim, that is r squared. So, mawawala ngayon to kasi 0. So, ang derivative ngayon ng 2v over r with respect to r ay negative 2v over r squared. So, ayan. Meron na tayong negative 2v over r squared, and then pi r squared by power rule, baba mo yung exponent, so that is 2 pi r na lang. Okay? Dahil maxima minima tayo, isi-zero natin to. Ayan, so 0 na yan. Tapos, dahil negative to, pag nilipat mo, magpa-positive. So that is 2v over r squared is equal to 2 pi r. Pareho may 2, pwede makancel. Yung r squared, para matanggal sa ilalim, multiply mo both sides by r squared. Ayan. So, ibig sabihin, pag tinuloy natin, v is equal to pi r cube. Ayan, no? So, ibig sabihin, at maximum, v is equal to pi r cube. Pero, ano ba si v? Di ba yan din yun? Pi r squared din siya. So, ibig sabihin, pwede natin i-equate tong dalawa. So, ibig sabihin, pi r cube is equal to pi r squared height. Makakancel si pi, makakancel si r squared, pero dito may matitira kasi cube siya, di ba? So, ibig sabihin, at maximum, the radius is equal to the height. Yun na lang yun. Yun na lang yung matitira. Radius is equal sa height. Okay? Ayan, no? So, yan yung dimensions na kailangan natin para ma-achieve natin yung most economical dimensions ng isang cylindrical tin cup of given volume. Ngayon, applicable lang to sa open top. Ibig sabihin, cup nga. Cup, kasi open ito eh. Ngayon, kung close yan, mag-iibang formula niyan, no? Hindi na radius is equal to height. Solve natin yung number 8. A box is to be made of a piece of cardboard 4-inch square by cutting equal squares out of the corners and turning up the sides. Find the volume of the largest box that can be made this way. So, yun yung tanong sa atin, no? Paano natin i-visualize yan? Ganito. Halimbawa, meron kang cardboard, no? Cardboard. Okay. Ito na lang. Meron kang cardboard. Ayan. Cardboard. Ayan, tingin ko okay na yan. 4-inch square, no? So, hindi siya, hindi siya 4 square inch, no? Kasi, marami ring nalilito doon. Isa na ako, no? So, 4-inch square, magkaiba yan, 4-inch square, tsaka 4-inch squared, no? Pag sinabi mong 4-inch square, meron kang square na ang dimensions ay 4-inch. Yun yun. Pag sinabi mong 4-inch squared, ito yung may exponent na to, ibig sabihin, meron kang square na ang area niya ay 4. Yun yun. So, ibig sabihin, kapag 4-inch square ang sinabi, that is the dimension, yung sides, no? Pag 4-inch squared or 4 square inch, that is the area. So, area ito naman, dimensions. Ayan, no? So, kung babasahin natin yung problem na to, sabi niya 4-inch square. Highlight ko na lang, no? Ayan. 4-inch,
Highlight natin. 4-inch square. Yan ang sabi niya. So, ibig sabihin, alam natin na itong square na to, pen. Ayan. 4 inch yan. Tik po 4 inch. So, 4 inch dito, 4 inch dito, 4 inch dito, 4 inch dito. Ngayon, gagawa daw siya ng box. Ang gagawin niya, para makabuo siya ng box, gugupit siya ng square sa mga gilid. So, pag halimbawa gumupit ka dyan, natin ito. Ayan. Ayan. Gumupit ka dyan. Sabihin natin, ang dimension ng ginupit mo, x. 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 Tsaka x. Ngayon, ita-turn up mo daw yung side. So, ibig sabihin, itong gilid na to, itong gilid na yan, yan, to. Tapos ito. Ito din. Tsaka ito. Tutupi mo pataas. Kaya ang mangyayari, pag tinupi mo yung ganyan, magiging box nga ang labas niya, di ba? Magiging ganyan siya. Di ba? Ayan. Box nga naman ang labas. Ayan. Tinupi mo siya. So, lagay ko na lang. Itong part na to, tinupi mo pa ganun. Ito, tinupi mo pa ganun. Ito, tinupi mo pa ganun. Tapos itong nasa ano, tinupi mo pa ganun. Tapos, kinut out mo na to, syempre. Cut out na to. Ang tanong sa atin, find the volume of the largest box that can be made this way. So, another maxima minima problem. Okay. Tignan natin kung anong magagawa natin dito. Itong square na to, ang una niyang dimensions ay 4x4x4x4, no? 4x4. And then, binawasan natin siya ng x. Yang x na yan, magkabilaan ng bawas. Nandito, 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 tapos nandito, nandito, tapos nandito. Kabilaan ng bawas. So, ibig sabihin, kung x ito at x ito at yung kabuuan ay 4, ano na lang matitira dito? Kung magbawas ka ng x dito, magbawas ka ng x dito, ano matitira sa 4? Di ba 4 minus 2x? Yun ang matitira dyan eh. O, ito rin yan. 4 minus 2x na rin to kasi square yan eh. 4 minus 2x. 4 minus 2x. 4 minus 2x. Ganun na. Ano ang magiging height ng box? Kung ano yung ginupit mo. Di ba? Ito yung x. Tinaas mong ganun. O di yun din yun, x. Di ba? So, meron na tayong dimensions ngayon ng ating box. Yung length natin, 4 minus 2x. Yung width natin, 4 minus 2x. Yung height natin, x. So, ang volume natin is equal to length times width times height. Ang ating length ay 4 minus 2x. Ang width natin, 4 minus 2x. At ang, tawag dito, height, no? Ang height natin ay x. So, we have v is equal to, dahil pareho naman to, pwede na natin i-square yan, 4 minus 2x quantity squared times x. Ayan, no? So, expand natin yung term. We have 4, so, 16, no? 16 minus 4 times 2, 8, tapos magiging 16 din, no? So, we have 16x and then plus 4x squared. And then times x, no? Tapos itong x, pwede natin distribute. So, we have 16x minus 16x squared plus 16. 4 lang pala, no? 4. Sorry. 4. Ayan, no? 4. 4x cubed. So, meron na tayong formula ng volume with respect to x. So, makakapag-derivative na tayo dito. Okay? Ayan, makakapag-derivative na tayo with respect to x. So, we have dv over dx is equal to 16 minus, itong 2, baba mo, magiging 32. And then, itong 3, pag binaba mo, magiging 12. Tapos, 3 minus 1 is 2, so magiging x squared. And then, itong dv over dx natin, magiging 0. Kasi, maxima minima tayo. Ayan, pwede na ma-solve yan, no? Quadratic equation na lang. So, lagay ko lang dito, 12x squared minus 32x plus 16 is equal to 0.
Ngayon, pwede na sa mga calculator yan. Masosolve na yan ng calculator. So, mode, equation 5, tapos quadratic. So, pwede yan sa Casio, pwede rin sa Canon. So, we have 12, negative 32, tsaka 16. Ilan yan? So, may dalawang values yan. X is equal to 2, tsaka X is equal to 2/3. So, anong pipiliin natin sa dalawa? Imagine natin, balik tayo dun sa diagram, dun sa dinrawing natin. If X is equal to 2, anong matitira dito? Di ba meron tayong dimension na 4 minus 2x? Pag nilagay mo si 2 dyan, 0 na yan. Kasi 4 minus 4 is equal to 0. So, ibig sabihin, itong value na to ay hindi maximum. This is the minimum. Ito yung maximum. Okay? Kaya yan ang kailangan natin. Hindi pa yan yung sagot. Kasi at tinatanong sa atin, volume. Volume ang tinatanong sa atin. So, ang gagawin natin, isa-substitute natin si X doon sa original formula natin, ito, para makuha natin yung volume mismo. So, we have V is equal to 4 minus 2x quantity squared times X. So, we have 4 minus 2 times 2/3 quantity squared times 2/3. So, ilan yan? Okay? So, 4 minus 2 times 2/3 square times 2/3, that is, ayan, 4.74. 4.74 cubic inch. Ayan ang sagot. Ang eksaktong sagot niyan ay 128 over 27. Pero dinesimal ko na. Number 9 naman tayo. Two trains start from the same point at the same time. One going due east at the rate of 40 miles per hour, the other north at 60 miles per hour. At what rate do they separate? Drawing natin yung mga directions, no? North, south, east, saka west. Ayan, no? So, yung isa, due east, 40 miles per hour. Ayan yung speed niya, no? 40 miles per hour. And then, yung isa naman, 60 miles per hour. Ayan. Ang tanong sa atin, at what rate do they separate? So, kung halimbawa, ito yung isang train, ito, no? So, ito yung isang train, tapos dito yung isa. Ang inaalam natin, yung pagitan nila, ito. Ayan. Yan ang inaalam natin. So, at what rate do they separate? Kung mapapansin nyo, right triangle na nabubuo, di ba? So, kung right triangle yan, A, B, tapos C. Problema, hindi natin alam yung distance dun, speed lang ang binigay, no? So, ang pwede natin gawin dito, mag-assign tayo ng arbitrary na time na sabihin natin, yun yung travel nila. Sabihin natin, 1 oras. No? So, kung 1 oras yan, ano si A? Okay? So, kung si A yan, 40 miles per hour ang tinatakbo niya due east. So, kung 40 miles per hour, at yung arbitrary na time natin ay 1 hour, ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, 40 miles ang tatakbuhin ng A. Next naman, si B. 60 miles per hour. Multiply mo sa 1 oras. Ayan. 60 miles ang tatakbuhin niya. Ngayon si C, hindi natin alam. Pero dahil Pythagorean theorem yan, edi magpi-Pythagorean theorem tayo. C is equal to A squared plus B squared. That is 40 squared plus 60 squared. So, ilan yan? 40 squared plus 60 squared. That is 72.11 miles. Okay? Ayan, 72.11 miles. Parang medyo nagkamali ako doon. Ayan. 72.11 miles. A, B, tsaka C. So, by Pythagorean theorem uli, A squared plus B squared is equal to C squared. Tapos, kukunin natin yung derivative nila with respect to time. Kasi time rates na ito di ba? So, that is 2A times dA over dt. So, paano yan? Chain rule.
plus 2b times db over dt is equal to 2c times dc over dt. Ma-cancel to, ito, tapos ayan. May value ba tayo ni dA over dt, dB over dt, tsaka dc over dt? Ito meron, 40. Itong dB over dt meron, 60. Ito kailangan natin hanapin. O di sige. Para mahanap to, dc over dt is equal to A times dA over dt plus B times dB over dt over C. Ano? Ito yung C, di ba? So, we have A, which is 40. And then yung dA over dt na 40 din. Plus, yung B natin, 60. And then yung dB over dt na 60 din. Over yung C natin, which is 72.11. So, ano yung dC over dt natin? Calculate natin. 40 times 40 plus 60 times 60. 72.11. So, yun. 72.11 miles per hour. So, yan yung sagot. 72.11. Ang shortcut dyan, ganito. Kunin nyo lang yung dalawa. Tapos, dahil right angle naman, square root nyo na lang. Ganun lang. Ayan o, 40 miles per hour. Miles per hour naman, no? Hindi siya miles lang. 40 miles per hour squared plus 60 miles per hour squared. Lalabas dyan, 72.11 din. Ayan. Lalabas pa rin yung sagot, no? Shortcut na yan. Lastly, we have number 10. Solve for the radius of curvature of y squared is equal to 4ax. No? So, radius of curvature. Ayan. Magandang topic ito. No? Radius of curvature. Okay? So, ang formula for radius of curvature, so, that is 1 plus y prime quantity squared, quantity raised to 3 halves, all over the absolute value of y double prime. Ayan ang formula ng radius of curvature. So, kung curvature naman ang hanap, reciprocal lang ng 1 over r. So, ganyan lang siya. Meron tayong function na y squared is equal to 4ax. Kung kukunin natin ang derivative niya with respect to x, no? So, nag-i-implicit ako dito. No? So, we have 2y by power rule, no? Bababa mo sa exponent, 2y times y prime is equal to 4a. Okay? Tapos, kailangan kasi natin yung y double prime. Pero bago natin makuha yung y double prime, i-isolate muna natin to. So, we have y prime is equal to 4a over 2y. Pwede natin simplify yan, magiging 2a over y. So, mula rito, meron tayong, sabihin natin, ito, y prime is equal to 2a over y. Ano naman si y double prime? By quotient rule, we have v du, so that is y times the derivative of 2a, constant yan di 0, minus u dv, so that is 2a, times y prime, all over y squared. Ayan. So, mawawala na to. So, we have y double prime is equal to negative 2a times y prime over y squared. So, meron na tayong y prime, y double prime, pwede na natin gamitin to. So, we have r is equal to 1 plus y prime squared. Ito yung y prime natin. So, we have 2a over y quantity squared and then overall quantity raised to 3 over 2. All over yung absolute value ng y double prime. Dahil negative to, naka-absolute value, mawawala na yung negative. So, that is 2a times y prime over y squared na lang. Simplify natin yung numerator, magiging 4a squared over y squared to, di ba? So, pag distribute mo yung exponent, magiging 4a squared over y squared. So, para mawala tong 1, gawin natin tong y squared over y squared. 1 pa rin yan, di ba? Pero kaya natin ginawang ganito para mapag-combine natin yung numerator nila dahil pareho na sila ng denominator. So, yung numerator natin ngayon magiging y squared plus 4a squared over y squared raised to 3 halves. And then,
2ay prime over y squared, iaakyat ko to, tapos babalik na rin ko. Magiging y squared over 2ay prime. Okay? So, ginawa ko dito sa denominator, inakyat ko siya sa numerator, pero para magawa ko yun, binaliktad ko siya. So, reciprocal lang. Okay? So, simplify natin to. R is equal to y squared plus 4a squared raised to 3 halves over itong y squared na naka-raise din sa 3 halves times y squared over 2a y prime. Pero ano ba si y prime? Ayun, no? Diba? So, we have 2a times yung y prime natin, which is 2a over y. Diba? So, r is equal to y squared plus 4a squared raised to 3 halves. Yung nasa denominator natin, 2 dito, makakancel. So, we have y cubed. And then, times natin dito, y squared. And then, meron tayo ditong 2a times 2a, that is 4a squared over y. So, kung makikita nyo rito, yung y cube dito, tsaka yung y dito, mababawasan to, magiging square na lang. Itong y squared dito, tsaka y squared dun sa taas, sa numerator, makakancel sila. So, ang matitira na lang na sagot ay y squared plus 4a squared raised to 3 halves all over 4a squared. Ayan po ang tamang sagot.